Ginamit ng Panginoong Hesus ang binhi ng trigo upang ilarawan ang pagiging husto sa gulang sa kaharian ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Habang nagtatrabaho siya sa araw at natutulog sa gabi, ang mga binhing inihasik niya ay tumutubo at lumalago kahit na hindi niya alam kung paano. Ang lupa ang nagpapatubo at nagpapabunga sa tanim. Sisibol muna ang mga dahon, saka ang uhay, at pagkatapos ay ang mga butil. At kapag hinog na, inaani ito ng may-ari dahil panahon na para anihin. Sinabi ng Panginoong Hesus, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Kapag ito ay pinakinggan at naunawaan, ito ay namumunga. Ang tao ay nagsisimula sa pagiging sanggol, pagkatapos ay bata, at pagkatapos ay nahuhusto sa gulang para maging magulang. Gayon din ang ating espiritual na buhay. Sinabi ng Panginoong Hesus na tayo ay kailangang isilang na muli. Ito ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos na lumilikha sa atin ng pananampalataya at pagtanggap kay Hesus. Ang Ebanghelyo ay isinulat upang tayo ay sumampalataya kay Hesus at sa gayon ay magkaroon ng buhay sa kanyang pangalan. Ang sumampalataya kay Hesus ay isinilang ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, tayo ay dumaraan sa pagiging bata, pagkatapos ay kabataan, at sa huli ay ama. Hindi sinabi na matanda, kundi ama, upang ipahiwatig na ang nagiging husto sa gulang ay magbubunga ng mga espiritual na anak. Sinabi ni Apostol Juan, "Sumusulat ako sa inyo, mga anak, dahil pinatawad na ng Diyos ang mga kasalanan ninyo dahil kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, dahil nakilala ninyo na siya na mula pa sa simula ay nariyan na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, dahil nalupig na ninyo si Satanas. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, dahil nakilala ninyo na ang Ama. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, dahil nakilala ninyo na siya na mula pa sa simula ay nariyan na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, dahil matatag ang inyong pananampalataya. Sinusunod ninyo ang salita ng Diyos at nalupig na ninyo si Satanas. Ang mga anak ay nagsisimula sa pagpapatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan dahil kay Kristo at dahil nakilala nila ang Ama. Ang naging mga kabataan ay nagkaroon ng matatag na pananampalataya, sumunod sa salita ng Diyos at nalupig na nila si Satanas. Ang mga naging ama ay nakakilala na ang Panginoong Hesus na mula pa sa simula ay nariyan na. Sila ay namumuhay kaisa ng Ama at ng Anak. Pansinin ang mga salitang nakilala, matatag na pananampalataya, at nakilala na nariyan na. Ipinapahiwatig ng mga salitang ito ang layunin ng Diyos sa pagpapalaki sa atin hanggang maging husto sa gulang. Ang layunin ng pananampalataya na nilikha sa atin ng salita ng Diyos ay pagkakilala natin sa anak ng Diyos upang tayo ay maging ganap na abot sa sukat ng pagiging ganap ni Kristo. Ang pagkakilala sa anak ng Diyos ay nagbumula sa pakikinig at pagtanggap ng salita ng Diyos at pag-iisip at pagsasalita ayon sa salita ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo, "Noong ako'y bata pa, ako'y nagsalita na gaya ng bata, nag-isip na gaya ng bata, nangangatwiran na gaya ng bata.
Ngayong ako'y ganap na, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Ang pag-iwan sa mga bagay ng pagkabata ay pagtalikod sa mga ugali, kaisipan at paraan ng pagsasalita na pambata. Kabilang dito ang sadyang paglipat mula sa pagiging makasarili, padalos-dalos, at mababaw na pag-unawa tungo sa isang mas ganap, walang pag-iimbot at malalim na pakikipag-ugnayan sa pananampalataya at buhay. Sa ating pakikinig, pananampalataya at pagsunod sa salita ng Diyos, tayo ay humahakbang patungo sa pagiging husto sa gulang at hindi na mga sanggol na itinataboy ng mga alon at dinadala kung saan-saan ng bawat hangin ng turo at ng katusuhan at kapahamakan ng mga tao sa kanilang mapanlinlang na pamamaraan. Ang matibay na pananampalataya ay nakasalig sa katotohanan, kaya't hindi ito madaling matitinag ng mapanlinlang na aral o taktika. Tungkol sa kasamaan, tayo ay dapat na manatiling sanggol. Isip ang ginagamit para magawa ito. Sinabi ni Apostol Pablo, sa kasamaan ay maging sanggol kayo, ngunit sa inyong pag-iisip ay maging mga ganap. Gamitin natin ang ating pag-iisip upang lampasan ang simple o walang muwang na pag-unawa. Isilid sa isip ang salita ni Kristo dahil kalooban ng Diyos na sumaatin ang kanyang isipan. Ang salita ng Diyos na nasa ating isip ay dapat nating isabibig. Sa halip sa pagsasalita ng katotohanan ng may pag-ibig, tayo'y lalago sa lahat ng paraan upang maging ganap na katawan niya na siyang ulo, sa makatuwid ay si Kristo. Pansinin, ang Diyos ang gumagawa upang tayo ay maging husto sa gulang sa ating buhay espiritual. Ito ay hindi para tayo ay maging makasarili, dahil ito ay para sa lahat ng mananampalataya sa iglesia na katawan ni Kristo, na ibig ng Diyos na maging ganap na gaya ni Kristo. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang natin dapat isaisip at isabibig. Ito ay dapat din nating isagawa sa paraan ng paglilingkod. Ibinigay ng Panginoong Hesus ang mga mangangaral hindi upang sila lamang ang maglingkod, kundi tayo. Binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba namay mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Kristo, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Sa ligang matibay ng iglesyang hirang, kahit si Kristo lang.